Welcome ulit sa Kwentong Blue Shirt podcast. So, ako po ulit si Lindsay together with Krishna, Hazel, and Denise. Makikipagkwentuhan po ulit kami sa inyo. Sana okay lang kayo. Ayan. May sore eyes po itong dalawa. Ayan. So, recap lang sa last episode, no? So, about naman siya sa sales with our special guest na si Sir Vince, ang pinakamagaling na salesperson sa buong mundo. So, if you missed that episode at nasa sales industry ka, please watch that. Yan, nasa YouTube, Facebook, and Spotify po namin yan. So, about siya sa Sales 101 Beginner's Guide. Kaya, if you're interested, please watch po. So, ngayong episode naman ay about sa job interview tips ng mga ka-blue shirt. Ayan. So, we'll be reading ulit yung mga responses natin sa ating job seeker community, and then we will give job tips po based on job interview tips based on. Ayan. Let's start, no? Let's read ang ating mahiwagang responses. So, Eunice, ano bang mga una nating responses? Yes. Ayan. So, yung mga responses na to medyo mahaba-haba siya. Mukhang madaming sama ng loob. Tama. Ang ating mga job seeker pagdating sa job interview. Ayan. So, sabi ni, Amoret, yung believe sa credentials mo sa initial interview pero hindi tinawagan for final interview. Pasabi-sabi pa na sure matatanggap. Ayan. So, just to give an insight about sa mga ganito, no? Pag initial interview kasi parang it does not guarantee anything kasi initial pa nga lang siya. So, usually kasi mga companies ngayon, ang mga companies maraming process pagdating sa interview. So, aside from initial interview, meron pang final, meron pa yung operations, and then dun sa may boss. So, marami siyang proseso. And, ayan. So, gawin nyo lang yung best nyo during initial interview, but it does not guarantee anything. So, yan. Para kay Amoret. Yan. Second naman, si JP. Okay, napakahaba. Ayan. So, sabi niya, yung iba hindi consistent sa mga job posting nila. With or without experience yung hinahanap and willing to undergo trainings pero stick pa rin sila sa may mga past work experience. Sana maging conscious din ng mga employer if needed ba talaga mag-hire ng non-skilled worker. Hindi yung nagpo-post pa ng pampalubag loob sa mga walang experience. At the end, din pala matatanggap. Sinasayang nyo lang ang oras, pera, effort at expectations ng iba. PS, di ko nila lahat mga employer, share ko longs. Experience ko as a job hunter. Ayan. So, intindihan naman natin kung saan nanggagaling si Sir, I hope you're Sir JP, no? Yep. So, meron talaga sa dami ng applicants, no? Minsan, mas pinipili talaga ni employer yung meron ng existing experience. Since, yun nga, less trainings na kailangan. And, yep, pero meron pa rin namang mga employers na magbibigay sa inyo ng chance kung wala pa kayong experiences katulad namin. So, as of mga fresh grads and nagkaroon ng career and ngayon ay nakakailang taon na tayo. Ayan. So, I hope makahanap ka ng company na magbibigay ng chance sa iyo. Ayan, so sabi ni John, wala akong dalang requirements, pinagtawanan ako. Ba't naman pinagtawan? Ayan. Yes. So, ayun. Parang it's not right na pagtawanan yung applicants kung wala silang dalang. I mean, sa end din ng applicant, kung alam niya namang mag-a-apply kayo, i-ready niyo na yung mga requirements. But, hindi siya laughing matter. I hope you get what I mean. Yes. Ayan. So, that's it on my end. Okay, si Hazel naman. Okay. So, sabi naman ni Vinelda, we are travel the Baguio and enjoy to everyone. Buti nag-enjoy ka pa sa Baguio. Siguro malamig. Pero, ayun,
tandaan natin na interview, ito, no? Mm. So, kahit na mag-enjoy ka, let's remain professional during the interview. Pero at least, para na-set mo na yung mood mo na good vibes lang. Kayo, tanong ko lang mga kasama, nag-enjoy ba kayo sa interview? In my case, sa isang, parang naging one-day process kasi siya. So, 3 interview sa isang araw. Grabe. What? Parang ang sakit. So, na-okay ka lang. Pero, worth it. Mm-mm. Yeah. Ako. Actually, parang ilang days yung interval. Parang may initial na call. Ay, yung call. Then parang after ilang days, interview. Tapos may isa pang interview ulit. Tapos parang, since parang ilang days yung interval, nakakakaba. So, hindi ako nag-enjoy sa Sad naman, sad. Okay, that's a normal process naman. Hindi mag-enjoy. Yes. Pero, let's remember to keep calm na lang. If hindi kayo mag-enjoy na wag nyong ipakita na kinakabahan kayo or na parang di kayo confident. Since nakikita yun ng interviewer at baka maging affected yung pag-review sa interview niya. Okay, next. Crisanto, asintada ng hollow block dahil di ko pa alam ang CHB. Actually, di ko rin alam. Ang sabi ko sa interview, nakagawa ako 500 kada araw. Bagsak tuloy. So, at least yung nakasabi dito, yung CHB po ay concrete hollow blocks. Yeah. Salamat po sa nag-research din. Add ko lang, no? Pag ganito, na pag may tinanong sa atin yung interviewer na hindi natin alam, okay lang naman na magtanong tayo. Like, i-clarify natin, ano po ba yung meaning ng CHB? Hindi yung sasagot ka nang wala kang idea about dun sa tinatanong. Kasi, ayun nga, katulad ng nangyari, sinabi niya, nakakagawa siya ng 500 kada araw. So, nabagsak. So, magtanong po tayo sa interviewer. It's okay. Mm-hmm. Parang machine ka naman, kuya. 500 kada araw. Pasample nga po. Ayun, so, wag po magsinungaling. If may questions, magtanong. Great advice from Ma'am Eunice. Yes. Okay, next. Sir Dondon. Dondon. Parang sorry. Okay, next. Ako yung pinahanap sa akin yung centimeter. Kahit alam mo pa nang inabot ka na ng kaba at nervyos, mawawala ka sa sarili mo. So, ayun. Stay calm po tayo. So, bago po tayong pumasok ng interview, parang ilabas na natin yung nervous natin. Isigaw na natin lahat. Nagulat ko yung mga sumisigol sa labas ng office. Bago kang pumunta sa site, parang i-ready mo na sarili mo. Kasi mahirap na pag on the spot, makakalimutan mo yung pre-practice mo o yung mga alam mo. Kasi, ayun nga, mahahalata ni interviewer yun. So, baka bawas points sa kanila. Pero depende naman yun. So, okay lang naman kabahan. It's normal. Kasi, importante, yung bagay na yun for you. So, kung kinakabahan ka, okay yun. Sumigaw. Wag lang sobra. Ibig sabihin tao ka. Yes. Okay. Si Bert naman, tinanong ako, ano English ng hulog? Sabi ko, falling down. With serious face. Paano kaya yung falling down? Falling down? London Bridge. Tama naman. Falling down. With Pero serious siguro, face. sa term, sa construction, kasi parang iba yata siya. Oo. Ano bang term ng hulog? Parang, hindi ako sure, pero parang ginagamit siya sa parang pag-measure if pantay yung pagpantay ng anything. So, Sir Bert, Sana sana hindi okay. namin alam, pakilinaw na lang po kung ano yung hulog. Okay. So, next naman, si Krishna. Okay, so, ano pa ba yung mga responses natin, Krishna? Mula po kay Sir Johnny. Johnny Bravo. Feeling ko malakas to. Strong. Very strong person po siya sa interview.
Malaki and yung strong boses. personality. Buff. Ayan, tama. Sabi niya, tinanong ako kung may eskwalang bilog. Sabi ko, oo, meron, boss. Ano ba ang eskwala is? Square lang siya. Square. Okay. So, yan. Confidence. Strong po tayo doon, Sir Johnny. Believe kami sa inyo. Kasi, sinundan niyo po yung courage niyo na sumagot ng oo, di ba? Tama. Yun naman ang sagot sa mga hindi natin alam. Sumagot pa rin. Di ba? Tama. Confidence. Next naman po, si Lone Wolf. So, medyo opposite po sila ni Johnny Bravo. Lone Wolf naman po. Tinanong din daw si Lone Wolf kung may asawa, lakas makachismis ni interviewer. Baka may face card. Oh, Sir Lone Wolf. Yes, kaya tinanong ko. Kaya din siguro Lone Wolf ang kanyang name. Staying anonymous. Raffenville. Pero maraming ang ganyang interviewer. Although, sometimes helpful yung mga ganyang questions kapag kinikilala ng employer yung mga ipapasok nila sa company. Maybe, kailangan nilang saliksikin yung personality ng applicant para ma-match yung values ng company dun sa taong i-hire nila. Tsaka, minsan I think, madalas yung mga ganito sa mga nag-a-apply for abroad. Kasi parang they're trying to see kung ano yung Driving motivation force, nila, oo. kung bakit Para nag-a-apply. mag-work hard ka. Syempre, kailangan ng strong na willpower nating ng mga OFW. Isa sa mga binabaon nila yan while going abroad, no? So, ayun po. Although, very chismis yung atake. Minsan, no? Paano ba pagkakatanong? Asawa ka na ba? May asawa ka na ba? Ilan na po yung anak ninyo? Live-in partner. Lahat na tinanong. So, eto, meron tayo isa pang response from Cheercore. Hindi medyo t-shirt blue corner mash up yung kanyang username. Yung tatanungin po pangalan mo na nandyan naman sa CV mo, pati picture mo, gawing i-interviewin ka, tatanong ka pa, ikaw si ano? Ikaw to, ganito pangalan mo. For verification naman po yun. Although very plain po siya pakinggan and very minsan ewan na kung bakit patatanungin mo. Maybe, yun, that's their chance to verify if it's you. At kung kayo po mismo ang nagpasa ng CV ninyo and kung alam nyo po yung ina-applyan nyo. Tama. Yes. Yan. Ikaw ba to self? Minsan yung ganyan. Minsan nga, di natin kilala yung sarili natin eh. Kaya yun, baka tinanong na ni interviewer para sa inyo. So, si Lindsay naman po, marami rin i-share. So, yung sa akin, hindi sa akin, kay Alfredo. Hindi ako nagsabi na to, si Alfredo po. So, isa sa mga response, sabi niya, yung pagdating sa interview, in-interview mo rin magiging amo mo. Tas na-hired ka na kasi naniwala sila na may abilidad ka. Wow. Pero very good din, very good. Pero yun common, I think yes, na common talaga yun na and yun, normal lang na mag-interview din yung mga job seeker sa mga nag-interview sa kanila. Dapat kasi, ganun. dapat ganun talaga. Parang, parang you're getting to know din yung parang mag-hire sa'yo, ganun. And usually talaga sa interview, parang they give chance na magtanong yung job seeker. So, i-grab nyo yun. Lalo na if may mga gusto kayong malaman. Grab! Yan. Tapos,
na-hire kasi, may abilidad ka. So, hopefully, di ka naman nagsinungaling. Yan. Parang si sir na kayang gumawa ng 500 na grabe, CH. grabe. Machine na machine. Kaya paano maghalo ng semento yung Grabe, no? Pero yun, kung na-hire ka dahil doon, for sure, ginalingan mo sa interview pag ganun. So, yun. Kaya, parang, since na-hire ka, tapos, naniwala sila may abilidad ka, pakita mo na lang while working. Yes. Ipakita mo sino ka. Yan. Kay Jane naman, yung puro tatawagan ka, tapos wala. Hingan ka ng requirements, tapos pag meron na, hintayin mo, tawag na naman. Naku po. That's so sad. Ayun. Sorry to hear that. Sorry for your experience, Ma'am Jane. Ayan. Pero, may mga ganun talagang nag-interview na, anong tawag doon? Nagbibigay ng false promises. Mm. I mean, kung hindi hired yung isang tao, I think the best practice is pagkatapos ng interview, you let them know about sa status ng application nila kaysa maghihintay pa sila. Although, guilty rin ako sa ganong practice na minsan nakakalimutan mo nang mag-update ng applicant dahil nga, lalo na pag nasa volume recruitment ka, sa dami ng aplikante, parang it's hard to keep track. So, bilang aplikante rin sa end natin, para hindi tayo maghihintay ng matagal, it's best din na mag-follow up para, Yes. mabalikan kayo ni recruiter, ni employer. Kasi, syempre, nabibisi rin minsan yung mga nag-interview sa atin, ganun. And, ayun, sana, let's understand din na lang din yung mga nag-interview. And, yun nga, yung sa side natin, we can follow up naman or we can always try naman na mag-apply na lang sa iba if hindi na kayo matawagan. Ayan. Then, may times rin kasi na kaya hindi na rin natatawagan is possible hindi sila qualified for the job. Ganun. Pero syempre, kung interviewer po kayo or HR recruiter something, mag-follow up naman kayo. Mag-message kayo sa ating mga mahal na job seeker. Yes. Yay! Vice versa. Yes, vice versa. Mula naman kay Alejandro, yung tipong 7 p.m. ka na pinauwi, dumating ka ng 1:30 p.m. Pag uwi mo, may problema ka. Ano yung problema mo? Problema. Naging problema natin? Sana. Siguro sa sa travel niya. Siguro malayo pa siya, no? Kung ganito, baka mag-apply ka sa Blue Shirt para di ka nababiyahe. Or maghihintay ng ilang hours. Ayan. So, baka si Alejandro, galing pa sa malayong lugar, ganun. Kasi may mga applicant na ganun eh. Tapos nag-walk-in sa malalayong, company. So, if ganun, yun, tiyaga na lang. And, kaya nga nandito si Blue Shirt. So, di ba, less hassle sa biyahe, hindi nyo na kailangan maghintay. Yan. Kaya nandito po si Blue Shirt. Download Blue Shirt na! Yan. So, next naman kay Reynante. Ayun, mahaba kayo Reynante. Sana okay ka lang. Yan. So, sabi niya, nung nag-apply ako sa isang international logistics company, wow, I pretend to be an eye contact to the interviewer. Noon, pagpasok ko sa room niya, nakatalikod yung interviewer sa manager chair. Tapos, noon nakaupo na ako sa harap ng table niya at pagharap niya sa akin, grabe, duling as in cross-wall-eyed. And, duling na duling yun interviewer ko. Hindi ko alam kung tatawa ako habang naka-eye contact ako sa kanya. Ang hirap. Pigil na pigil ang reaction ko. Syempre, pag tumawa ako, insulto sa kanya yun. Buti na-hire ako that time. Congrats. Na yun. As computer technician trainee muna. Wow, okay. Nako, Reynante, buti pinigilan mo tumawa. Ayun. Stay professional. Ayun. Pag sa interview talaga let's stay professional kahit
ano pa yung makita mo sa paligid. Ayan. Huwag ka mag-focus doon. Mm, tama. Mag-focus ka sa Yes. sweldo. Tama naman. Tama sa sweldo daw. Mag-focus ka sa mismong interview. Kasi, tawag dito, the more na distracted ka sa paligid mo, mas hindi ka makakapag-focus. So, baka mamaya kung anong masagot mo. And, yeah. Congrats sa'yo dahil na-hair ka pa din. Ayan. So, ibig sabihin, magaling ka magpigil ng tawa. Tahir ka. So, yun kung trainee, so, usually ganun talaga pag mag-i-start, no? Pag medyo technical din yung position, trainee mo. So, buti na hire ka. Kahit nagpipigil ka ng tawa. Ayun. So, ayun lahat ng mga responses natin. Salamat sa ating mga ka-blue shirt, sa ating job seeker FB community. Wow. So, let's share na nung mga natin, no? Mga jobs natin. So, mga urgent jobs ng ating blue shirt employer. Yes. Ayan, speaking of technician, meron po tayong aircon technician. Then, store maintenance personnel, sales supervisor, project compliance manager, self-whitening salon staff. So, sa ano po to? Sa teeth whitening po ito. Teeth whitening. Okay. Hindi po sa skin. So, kung marunong po kayo gumamit ng machine or kahit may idea kayo sa oral hygiene, ayun, apply na po. Nice. Then, meron din kaming gardener. Then, meron po kaming utility /liaison. Sana tama pag-pronounce ko. Sales manager, yan. Then, we have sales officer, project manager. Yan, so, utility. Sa Muntinlupa. Encoder, housekeeping staff, cashier, parking attendant, telesales, housekeeping, front office, customer service associate, business development officer, delivery driver, and service staff. So, yan, napakadami pong urgent job openings po ng ating blue shirt employer. So, para po sa location and other job details, no, you can visit our website naman po. So, that's www.blueshirt.work. Then, punta na lang po kayo sa jobs section doon. So, complete details na po doon. So, karamihan naman po ng mga openings natin ngayon, lalo na tong recent, no? High school graduates, pwede po kayo dyan. And meron din po tayo yung hindi naman kailangan na merong experience. So, check nyo na yan and mag-apply na. Ngayon, pag na-hire, di naman na-hire. Pag na-invite na kayo for interview, just to give an additional tips. Bilang kami ay nag-i-interview din naman. So, unang-una, syempre, huwag tayo magkisinungaling. Yes. Kanina pa natin sinasabi yun ng paulit-ulit. Dahil, I think most of the HR people naman kasi is from tawag dito, psychology, behavioral, behavioral science, representative, HRDM. So, yung mga yan, nag-aaral ng behavior. So, one way or another, malalaman nilang nagsisinungaling tayo. Yes. And, baka mag-cause pa yun na hindi tayo ma-hire. Pangalawa, yung mga generic tips na pagpupunta tayo kung on-site interview, kailangan syempre maaga. Magbihis tayo ng formal. Ayan. Formal, hindi naman kailangan naka-coat. So, kahit may kwelyo, naka-slacks or anything na formal. Also, maligo. Yes. May ilong po yung mga nag-i-interview, Yes. please. Ayan. Tapos, pag andun na kayo, alamin nyo kung sino yung kakausapin nyo para hindi tayo maligaw-ligaw. And, pag online interview naman yan, basic etiquette then is, of course, mag-on tayo ng camera. Huwag na natin hintayin na sabihin pa ni recruiter na mag-on. And kahit online interview, namanap tayo ng tahimik na space. And also, maayos na background. Hindi naman magulo. And magbihis din ng somehow formal. Kahit yung kalahati lang, hindi naman tayo tatayo. Unless,
Full body interview tayo. Full body trip. Ayan. So, ganun lang yung mga basic etiquette. And when it comes naman sa answering ng question, pag hindi natin alam, hindi natin naintindihan, mag-ask tayo for clarification, magtanong tayo sa interviewer, and kung meron din tayong, sa end ng interview, tinatanong kasi ng mga interviewer usually kung may tanong din ba si job seeker. So, pag ganun, magtanong tayo. Kasi it shows na interesado ka talaga dun sa may na-applyan mong job position. So, usually mga tinatanong dyan, salary. Salary, yung culture ng company, ano yung nature ng trabaho, para at least, doon pa lang sa interview, alam mo na kung kaya mo ba yung gagawin doon or hindi. Kung pasok ba doon yung skills mo. And answer confidently, but not over the top. Sakto lang. Dahil pagka masyado namang confident, baka lumabas parang nagbabrag ka na. 100. I think, yun naman, mga generic tips for interview. So, apply na kayo sa Blue Shirt, and pag na-invite kayo for interview, watch nyo ulit to. I think may training din tayo sa ganito, online training. Yes. Pwede nyo rin i-watch yun para mas ready kayo pagka na-invite na kayo for interview. Ayan, lalo na sa mga freshies natin dyan na wala pang experience sa mga job interview. Mas maganda na manood tayo ng mga tips para mas confident tayo when it comes to yung actual interview na natin. Mag-practice kayo na mag-practice. Ayan. May copy Hazel ba? May mabigay ka pang other tips? Huwag kayong tatawa pag nag-eye contact. Tama. Ay, yung eye contact, yung sakto lang din. O, sakto lang. Wag naman yung parang you're staring sa Hindi soul ka napipikit. niya. Oo. Baka ma-intimidate naman si interviewer sa inyo. Yes. Sakto lang. Yun lang. Ikaw, Chris, may gusto kang i-add. Make up kayo. Tama. Para pretty pa rin. Pumasa or hindi. Tama. Kahit lalaki kayo, pulbos. Go. Wag naman super shiny unless kalbo kayo. medyo nagsha-shine. Sorry po. Tama. Para nyong sinesell yung persona nyo. Yung personang gusto rin ng actual pera. Yes. Greatest first impression, last tip. Daw. Parang kasing nadadala din ng pag-carry mo ng physical appearance mo yung confidence na meron ka sa pag-speak. So, I think that could be of help din sa mga like, kahit hindi naman sila very eloquent nung gusto nilang sabihin. Pero kapag nafe-feel mo naman na kaya mo express yung sarili mo dahil may confidence ka and physically you think you're good. So, yan. So, we both have blue-collar and entry-level jobs. And, of course, meron din pong local and abroad jobs na available. Yan. So, if you're interested po, you can download the Blue Shirt mobile app sa ating Google Play Store. For free po yan sa Android. And you just have to complete your profile, download your CV, and start applying na agad. Ayan. And make sure po natin na may contact number, and email para po sa ating job updates. And other options naman po ay meron po kaming Google Form link na nasa description. So you can check that out. Sign up lang po kayo dyan. If medyo nagmamadali rin po kayo, you can send naman po directly sa aming Facebook page. Ayan. So make sure lang po natin na updated ang ating resume. So, yung Facebook page namin ay Blue Shirt Work PH. So, nag-iisa lang po yan sa buong Pilipinas. At sa buong mundo. Wow. Unique po kami. And so, guys, disclaimer. Paulit-ulit na po kami and inaaway na po kami ng iba. Pero, ang Blue Shirt ay hindi po isang agency o manpower company. Kami po ay isang mobile app na direktang nagko-connecta sa mga blue-collar and skilled workers. Yan. Kaya wag po kayong magtatanong ng
job update po sa amin. Yes po. Hindi, wala po kaming. Hindi po kami nagde-decide kung hard po kayo or what. Yes. Ayan, kaya, ayun, mobile app po kami, guys. Hindi po kami manpower. Yan, so, abagan po natin ang susunod na episode ng ating Kwentong Blue Shirt podcast. Kaya make sure po na naka-follow po kayo sa aming social media accounts. Kaya kalat po kami sa buong mundo. Ayan, para updated kayo sa podcast na ito. June na guys, malapit na yung 13th month. Mag-apply na kayo. Oh, yes. Apply na po. Kalahating taon na. Ayan, so, follow us for job updates din, of course. Hindi lang sa ating podcast. Bye-bye po. Thank you, everyone.